Hi, I'm Michael Regis Romualdo, taking a Bachelor of Elementary Education. So I'm here in Baliwag North Central Elementary School. So halika, samahan mo ako libutin ng school na to habang tinatalakay natin ang naging educational system sa administrasyon ng ating dating Pangulong Cory Aquino. Hanggang sa kasalukuyang panahon na pinapanguluhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya halika, samahan mo ako. Isang naging focus ng administrasyong Cory Aquino ay ang pagpapalakas ng educational system para na school performance, lalo na ang pagkakaroon ng mga makanibagong mechanical na mga kagamitan sa ating eskwelahan. Isa sa pinakatumatak sa atin ang Brigada Eskwela na nangyari sa administrasyon ng Cory Aquino. Isa ang Brigada Eskwela sa mga ginagawa upang sa kada huli ng semestre ay nagkakaroon ng paglilinis, clean-up drive. Also, pagkakaroon ng repair sa mga nasirang kagamitan at nasirang pasilidad sa ating eskwelahan. Isa din ang Brigada Eskwela sa nakatulong sa atin na makapagsama-sama o makapagtulong-tulong ang ating mga magulang sa loob ng isang eskwelahan. Dumako naman tayo sa dating Pangulong Fidel V. Ramos. Isa sa educational system na pinatupad ng Administratorong Fidel Ramos ay ang ALS system or ang Alternative Learning System. Isa ang alternative learning system na nakatulong sa ating mga estudyanteng of school youth or also hindi afford ang pag-aaral. Isa to sa mga nakatulong sa atin. Ayan. Ngayon, dumako naman tayo sa naging educational program ng Administratorong Fidel V. Ramos. Isa sa naging tatak ng Pangulong Fidel V. Ramos sa larangan ng edukasyon ay ang kanilang programa na The School Health and Nutrition Program. Ang The School Health Nutrition Program ay naglalayon na bigyan ng mga bitamina, pampamorga ang mga kabataan, lalo na sa elementarya. Dahil alam naman natin na ang mga sakit ay masyadong lapitin, lalo na sa mga elementarya. Yun. Dumako naman tayo ngayon sa administrasyon ng ating mahal na Pangulo, Gloria Macapagal-Arroyo. Isa sa programa ng ating Pangulo ay ang The Food for School Program na naglalayon na pigilan or kitilin ang malnutrisyon na nangyayari sa ating school. Naglalayon nito na bigyan ng pagkain ng mga elementarya para mapigilan ang malnutrisyon sa ating mga estudyante. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakamahalagang proyekto na naitatag ng Administrasyong Macapagal. Isa ito sa DepEd Computerization Program. Ang DepEd Computerization Program ay naglalayon na itaas ang kalidad ng mga estudyante sa pagkaalam sa IT o sa computer technology na bigyan ng mga dagdag na kaalaman ng mga estudyante upang hindi tayo mapag-iwanan sa modernizasyong nangyayari sa teknolohiya. Naman tayo ngayon sa dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Isa sa naging educational system ng Joseph Estrada ay ang pagpapatuloy ng alternative learning system na nanggaling sa administrasyon ng Fidel V. Ramos. Naglalayo naman ang Administrasyong Estrada na palawakin palalo ang sinasakupan ng ALS para marami pa lalo ang matulungan ng ALS. At naglalayon din ito na palawakin ang mga oportunidad na pwede nilang ibigay sa mga mag-aaral. Dumako naman tayo sa dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Sa administrasyon ng Benigno Noynoy Aquino administration, sa educational system nila ay naglungsad ng K-12 program. Ang K-12 program ay kung tawagin natin ay Kinder to Grade 12 program na naglalayong dagdagan ng 2 taon ang high school na tatawagin naman natin ngayon senior high school na naglalayon na pataasin ang kalidad ng edukasyon, lalong-lalo na pumantay tayo sa international standard. Pumunta naman tayo ngayon sa programa na nilunsad ng Administrasyong Aquino. Naglunsad sila ng school-based program or feeding program sa elementarya na nagbibigay ng pagkain sa class hours, during class hours, para malabanan ang malnutrition na nagbibigay sa kanila ng energy. Dahil nalaman ng Administrasyong Benigno Noynoy Aquino na marami sa mga kabataan ang nagkakaroon ng malnutrition, lalo-lalo na sa baitang elementarya. Dumako naman tayo ngayon sa dating administrasyon ng ating mahal na Pangulong Duterte, ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa sa naging educational system na tumatak sa atin ay ang pagpapa-enhance ng K-12 program na nagdalayong lalo pataasin ang kalidad ng edukasyon at sumabay sa international standards.
Ngayon, isa naman sa tumatak na programa ng edukasyon ng Administrasyong Duterte ay ang Balik Eskwela program na naglalayon na putulin ang pagkakaroon ng school deficiencies and pagkakulang ng mga teachers sa bawat eskwelahan. Magpatitungo naman tayo sa kasalukuyang administrasyon, ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa administrasyon ng Bongbong Marcos ay napatupad at napalakas ang TVET. Ibig sabihin ay Technical, Vocational, and Educational Training na naglalayon na pigilan ang pagkakaroon ng skill gap sa ating sektor ng pagtatrabaho. Naglalayon din ito na bigyan ng karagdagang kaalaman ang ating mga employee na magagamit nila sa kanilang mga trabaho. Ngayon, dumako naman tayo sa programa na nailungsad ng Administrasyon Bongbong Marcos. Isa sa tumatak sa isipan ng mga tao ay ang Education for All, na ang naglalayon ay bigyang access ang lahat ng mga estudyante sa paaralan, na walang tinitignan kahit anong lahi ka man or kung saan ka man galing or kung ano ang kulay ng iyong balat. Tak talaga sa isipan ng mga Pilipino sa administrasyon ng Bongbong Marcos ay ang GILAS or ang Gearing Up Internet Literacy Access for Students, na naglalayon na bigyan ng libreng internet sa bawat pasilidad ng school sa pang-elementarya. Gayon din ang mga computer na magagamit ng mga estudyante upang sumabay sa modernisasyon at sa internet war. Yan. Yun lamang po ang aking ipapasa. Maraming salamat. Nawa ay marami kayo natutunan sa mga proyekto at sa mga nagdaang administrasyon. Maraming salamat.